Malayo na talaga ang nararating ng utak ng tao. Ang mga siyentipiko sa pagpupursige na tuklasin kung ano ba talaga ang nasa loob ng utak ng mga notorious na kriminal ay bumuo ng isang mapangahas na eksperimento. Sa loob ng isang laboratorio ay nakaimbak ang utak ng mga kilalang mamamatay tao at kriminal. Makikita dito ang utak ni Jack the Ripper, Jason at Freddy Krueger at iba pang serial killer. Napangisi si Dr. Moore. Sino ba ang nagsabi na katang-isip lang ang mga karakter ng krimen? Sinipat niya ang nakaimbak na utak ng mga karakter na sa bangungot lang makikita, pero nabuhay pala. Amazing. Hawak ni Dr. Moore ang record kung paano nasangkot ang mga utak na ito sa sarili ng pagpatay, mga karumal-dumal na krimen. Ang misteryosong pagpatay ni Jack the Ripper sa mga prostitute na animo ay mga supernatural na epekto. Isang perennial thriller ang paglitaw nito sa dilim habang may usok at maras na pumapatay ng biktima at sa isang kisap mata ay bigla na lang naglalaho matapos gawin ng krimen na wala man lang iniwang bakas ng salarin. Si Jason ang karakter sa panakot na The Friday the 13th ay walang awa rin kung pantay. Si Freddy Krueger ng Nightmare on Elm Street na may matutulis na kuko at mukhang kasuklam-suklam ay hindi pa pangarapin ng sino man na makita maging sa bangungot o guni-guni man lang. Ang mga kriminal na ito ay may mga balon ng kwento tungkol sa pagpatay. Para sa kanila, ang pagpatay ay para lang kumakatay ng isang bagay na walang buhay. Iba talaga ang lupit ng utak ng mga ito. Ang iba pang utak ng mga notorious na kriminal ay dumadaan ngayon sa mga pagsusuri. Parang utak ng hayop na binubulatlak ni Dr. Moore ang utak ng isa sa kriminal. Ano ito? May kakaiba siyang nakita sa utak nito na mahirap ipaliwanag pero alam niyang nandoon. He has found what he calls a cookie cutter syndrome, a striking similarity in serial killers. They tend to be hypochondriacs, chatty, remorseless men who are addicted to the most brutal acts, stabbing, strangulation, rape, and see their victims in inanimate objects, ayon sa doktora. Maging ang doktora ay namangha. Ang utak ay parang humihingal sa galit. Punong-puno ng galit ang utak ng isang tao. Hindi rin makapaniwala ang forensic expert. Ano nga ba ang nagtutulak sa utak ng mga ito para pumatay? Uubusin ba talaga nila ang panahong matuklasan ang lihim sa loob ng utak ng mga krimen? Masyadong agresibo. Puno ng pagnanasa ang laman ng utak nito. Ang isang ito naman ay puno ng galit. Kumukulo sa galit ang utak na parang anumang sandali ay handang sumabog. Medyo napaatras ang doktora sa takot. Sa pag-aaral ay nakita nila na ang matinding urge na nagtutulak sa ibang kriminal para manghali at pumatay. Ang napakatinding pagnanasang ito ang pumapatid sa nalalabing katinuan para mag-isip ng tama. Hindi na ito mapaghiwalay ang tama at mali. Naniniwala rin ang doktor na hindi na dapat bigyan ng tsansa na makawala ang mamamatay tao dahil pwede pa rin nilang ulitin ang pagpatay. Nakakatakot talaga ang takbo ng mga utak ng kriminal. Ang nakaprograma sa utak nila ay pumatay ng pumatay. Saglit pa ay may panibago ng mga utak na dinala sa laboratorio. Ang utak ay mula sa isang huramentadong estudyante na matapos mamaril sa eskwela, pumitil ng maraming buhay at ikinasugat ng ilan ay saka nagpakamatay. Pumipintig-pintig pa ang utak at kita doon ang paghihimaksik. The killing spree ay kumitil ng buhay ng 12 estudyante, isang guro at 24 katao na pawang sugatan. Ano naman ba kaya ang nag-udyok sa estudyanteng ito para gawin ang nakapangingilabot na krimen? Naiiling si Dr. Moore. Ang bayolenteng gawin ng mga salarin ay isinisisi ng ilan sa musika, internet, video games at pelikula na ang tema ay pawang karahasan. Anang kasama nilang chemist. Ang kabataang ito ay kinakitaan ng sintomas ng pag-aamok sa kanilang vlog na nagtuturo ng paggawa ng pampasabog, tahas ang pagtuligsa sa lipunan, at kasunod ay pagbabanta sa mga estudyante at guro sa nasabing eskwelahan. Dagdag pa nito na agad ding lumabas. Palaisipan pa rin sa mga doktor kung ano ba talaga ang utak na nagpapagalaw sa isang kriminal. Umaasta sila na parang mga halimaw. Daig pa kamo ang baliw na halimaw. Kung ano ang motibo sa mental state ng mga kriminal na ito, ay hindi pa rin malinaw kung saang degree sila magkakapareho. Ipinalagay na may sakit sa utak ng estudyanteng ito dahil minsan rin itong na-diagnose na may anxiety disorder at kinakitaan ng matinding panlulumo. Mailap sa tao, parang autistic. Ilang pagsusuri pa at may nakita silang humalong chemical mula sa utak nila. Ipinalagay na ang ininom na gamot ang nagdulot ng matinding mania
o paghihimagsik. Ano nga bang mayroon sa utak ng mga kriminal na ito at sa kanilang nalalabing katinuan ay tila nakaprograma ang pumatay ng pumatay. Nagdudulot pa ng kalituhan sa mga nandun kung ano ang paniniwalang teorya. Hindi maubos-ubos ang dahilan. Kung bubuksan ang utak ng isang kriminal, anong pagkakaiba sa utak ng normal na tao? Kakaiba talaga. Humihinga pa. Humingal sa matinding pagnanasa. Ang utak ng isang serial killer na bumiktima ng 33 kabataan sa madilim na daan sa magkakaibang insidente ng pagpatay ay matindi rin ang hingal. Halos umuga ang mga gadget na nakabit sa utak nino na mo ay nililindol ang lalagyan. Minsan na raw sumailalim sa interview ng isang forensic psychology ang kriminal na ito, pero pawang kasinungalingan, pamabastos at kung ano-anong inimbentong sagot lang ang nalaman tungkol sa ginawang krimen ng nasabing kriminal. Sa pagbitay sa lalaking ito na nakilalang si Gacy, ay pinag-aralan din kung ano nga ba talaga ang kayarian ng utak nito. Bigo ang naging pag-aaral ng doktor noon na makatuklas kung anumang kaibahan ng utak kriminal kumpara sa iba. Itinago niya ang utak ng kriminal sa isang espesyal na bote. Sa pag-aasa na isang araw ay matuklasan din sa DNA nito ang magkaroon ng scientific advances hinggil sa pag-aaral na ito. Sa tinagal-tagal ng panahon, ay napakasamay nila ang utak na ngayon ay parang may sariling buhay na humihinga ito. Para bang natulog lang ng mahabang panahon at ngayon ay muling bumangon. Hindi kaya magkaroon ng paa at kamay ang mga utak dito. Baka habulin tayo. Pabirong sabi ng doktora. Ang gusto lang naman niya ay pagpagin ang nervous na nagsisimula ng gumapang sa kanya. Ang sabihin mo baka magkaroon ng ngipin at una ka pang kagatin. Nagbiro pa rin si Dr. Moore. Hindi nila pwedeng tulugan ang eksperimentong ito. Nakasalalay dito ang isang pagtuksas sa larangan ng siyensa. Walang hanggang pagtuklas. Ang tanong may kinalaman din ba ang genes ng tao sa paglikha ng hukbo ng mga mamamatay tao? Sa resulta ng laboratorio ay di ilang beses na patunayan na may genetic abnormality sa utak ang mga kriminal na ito. Kung posible na sa hinaharap ay mai-correct ang genetic engineering, ang depektong ito ay posible ring mabawasan na ang pagtaas ng crime rate sa buong mundo. Huwag kayong magpanik. Wala ng katawan para makapanag ang mga ito, kahit pa sabihing halimaw ang mga utak na ito. Hindi talaga tutulugan ni Dr. Moore ang eksperimentong ito. Nagpaalam muna ang doktora na kasama. Invited ako para mag-lecture bukas para sa behavior ng mga bata. Anito, ang paksa kung ang bata ba ay kinakakitaan ng violenting paggawi at lumaki sa tahan na parang sona ng digmaan, ay may potential din na maging serial killer or notorious na kriminal. Walang sagot. Kailangan ko munang magpahinga para makabawi ng lakas. Tumango ang doktor na tutok sa mga specimen. Mahirap malingat dahil minumin ito ay may pagbabagong nagaganap. Ay, Dok, parang walang nalinig si Dr. Moore. Mas pinakikinggan nito ang tibok ng utak na habang nagigising ay tila matang nandidilat. Ang utak na ito ay tila humihiyo at parang naghahamon ng away. Kapag may naghahamon ay may magkumakasa. Nag-iisa na si Dr. Moore na magulat siya. Nakita niyang gumalaw ang utak ng isa pa at ng isa pa. Parang nakakawalang halimaw na galit, handang pumatol sa galit. Narinig niya parang nagkaboses ang utak ng hamon. Ako ang utak ng krimen ng lahat ng krimen. Lumabas dyan ang matapang para magsubukan ng kung sino ang hari. Sumagot ang utak ni Jason. Baka gusto mong mapalakol. Hindi nagpatalo ang utak ni Kruger. Hibang, huwag kang pipikit at baka hindi ka na dumilat. Ugok, matitikman mo ang bangis ko sa bangungot. Hindi kumibo ang utak ni Jack the Ripper, pero nagpausok. Palibhasa ay mainit-init pa ang utak ng estudyanteng nag-amok sa klase, kaya katakot-takot na mura ang inabot ng mga utak na naroon. At parang terorista na nagbanta pa na pasasabugin ang mga utak nila. Nagkairingan, lalong umaktibo ang hapunan. Manghang-manghang si Dr. Moore sa naiipit na labanan, nagkakabal sa gananga ng mukha, ng utak. Kita niya kung paano patalsikin at pasabugin ang baon ng hininga ng utak ng isa. Nagtatalsikan at naglalabo-labo sa kanilang labanan. Matirang matibay. Parang mga halimaw na gutom at sabik pumatay. Pumatay ng pumatay. Bago pa man tamaan ay nakita ni Dr. Moore ang sarili na may hawak na rin panghambalos. Naguhuramentado na rin ang utak niya. Isang utak ang nagkagutay-gutay ng hampasin niya ng ubod ng todo. Hampas dito, hampas doon. Nagkabasag-basag na ang mga gamit sa laboratorio. Habang nakatatama siya, ay lalong nauuhaw sa pagnanasa ni Dr. Moore na makamata pa ng isa. The more na makatatama siya, the more na gusto niya pang makatama sa iba. Napangisi siya ng madurog niya ang utak ni Jack the Ripper. Ang dami mong biniktima, ako lang pala magpapatumba sa iyo. Aniya.
daw ang ngisi. Nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan ng makitang parang maanong tupa ang mga utak na kanina lang ay parang halimaw na handang malakman. O ano, sino yan sa atin ang hari? Hamon niya. Ang hindi niya alam ay traitor pa lang ang mga utak na ito. Kumbaga, nagpapabubog muna bago aatake uli. Humagi sa ere ang isa, parang may isip talaga. Isa ang tumapal sa kanyang mata. Wala siyang makita. Hampas dito, hampas doon ang ginawa niya. Pero parang kinakain ng utak ang mukha niya. Dinumog siya ng mga utak na bagaman malambot ay may lakas na persa na tila gustong pumasok sa loob ng kanyang katawan. Binubutas ang ulo niya. Pinupuno ng utak ang loob ng katawan niya hanggang sa tuloy na siyang dinumog. Sa kanyang natitirang lakas ay nagdilim ang lahat kay Dr. Moore. Katahimikan. Wala na ang kaguluhan. Lumipas ang buong magdamag. Ginising si Dr. Moore ng mga tapik ng janitor na noon ay maglilinis sa loob ng laboratorio. Dok, bakit dyan ka matutulog sa sahig? Anito, puno ng pagkabahala. Napabalikos ang bangon si Dr. Moore. Kinapa niya ang ulo. Hindi butas. Pinakaramdaman niya ang sarili. May kakaiba siyang lakas. Nananaginip ba siya? Tinignan niya ang mga utak ng kriminal. Wasala sa lalagyan ang mga utak ng halimaw. Parang niyubyog ang kanyang katawan. Pumipiglas ang mga ito. Kung gayon totoo ang lahat. Nasa loob ng katawan niya ang utak ng mga demonyong halimaw. Bago pa man niya utusan ang kamay, ay nakita niyang sakmal-sakmal na ng mga ito ang kamay ang janitor. Hanggang sa tuloy na itong nawala ng hininga. Ang lakas niya, lakas na 10 beses sa lakas ng halimaw. Napangisi si Dr. Moore, matapos kunin ang utak ng janitor. Siya na ngayon ang hari ng krimen, ng mga krimen, ang killer doctor.